Hello, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. So, pwedeng tumugma, pwedeng hindi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi dahil ito ay collective reading lamang. Siyempre, do not expect na ito ay perfect na mag-fit sa istorya ninyo. Kung gusto nyo ng fit na fit sa story ninyo, pwede naman kayo mag-avail ng personal reading. By the way, yung mga interesado sa personal reading, mag-send lang kayo ng PM sa aking Facebook page. At syempre, wag nyo na rin kalimutang i-like and follow kung hindi pa po kayo nakaka-like and follow. Doon yung link at details sa kalagay sa description below. Paki-like and follow na rin yung aking TikTok and Instagram. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube, syempre naman, don't forget to subscribe and paki-tap na rin yung bell icon. Taurus, ang lucky day mo Thursday, lucky numbers mo 53, 55, 9, 40, 32, 13. Virgo, lucky day mo Wednesday. Happy birthday by the way sa mga Virgo na nagse-celebrate ng birthday nyo ngayon. So Virgo, lucky day mo Wednesday, lucky numbers mo 58, 14, 17, 18, 30, 27. Capricorn, yung lucky day mo Friday, lucky numbers mo 49, 3, 55, 18, 29 at saka 3. So, kunin na natin yung main energy ninyo, overall energy ninyo. Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Wands. Okay. 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 Ang nasa-sense ko is merong umalis. No? Merong umalis. Merong umalis dito sa samahan ninyo, merong umalis dito sa family ninyo, or merong umalis dito sa romantic connection, dito sa relasyon ninyo as magjowa or mag-asawa. No? At pwedeng hindi alam kung babalik pa. No? So, yan. Yan yung main energy. May nang iwan, may umalis, may nang abandona. No? May nag-walk out dito sa samahan ninyo sa relationship. Yun yung main energy. And parang, kung family ito, limbawa mag-asawa na kayo, may mga anak kayo, syempre napila yung pamilya ninyo. Masakit yun, nahirap. Hindi ko alam kung for how long na ganyan yung sitwasyon, pero meron nangyaring ganon, no? So, ang pinaka-challenge dito sa inyo, Taurus, Virgo, Capricorn, is pwede kasing kahit na masakit yung nangyari, syempre, kung lalo na kung family ito, mag-asawa kayo at may anak, pwedeng umaasa ka pa rin. No? Or kung matagal ka nang umaasa, naghihintay, pwedeng iba dito, ang pinaka-problema ninyo, may hihintayin ka pa ba? So, mag-asawa man kayo nito, hindi. No? Yun. Ang problema mo ngayon, ang pinaka-challenge mo, kung aasa ka pa ba? Or gigive up ka na dun sa pag-asa mo? Kung maghihintay ka pa, kung babalik pa ba tong person na to, yun yung problema, yun yung challenge para sa iyo. No? Kung nag-aaksaya ka lang ba ng panahon mo sa paghihintay or pag-asa? Hanggang kailan ka maghihintay, hanggang kailan ka aasa, no? May babalik pa ba? Yan. Sige, i-clarify natin to. Four of Wands. Okay. Marami kasing options dito with the Seven of Cups Alam mo yun, marami ka naiisip na pwedeng possibility. Actually, ikaw, pwede ka na rin may gawing iba may option ka naman. Kaya lang you are trying to stick dito or parang
may faith ka pa rin. No, umaasa ka pa rin, naghihintay ka pa rin. Kasi, for the sake of the family, the Ten of Pentacles. So, pwede nyo na nga, malakas ang energy dito na pamilyado na kayo. Mag-asawa kayo niyan, hindi ko alam ano ba yung naging reason. Pero, concern mo is your family. So, nako-confuse ka na kasi ikaw gusto mo rin naman maging masaya or minsan, iniisip mo ba ano ba yung dapat mong gawin. No? Pero, pamilya kasi kayo eh. Hindi mo rin naman pwedeng, alam mo yun, syempre isinasaalang-alang mo rin yung mga anak mo dito. No? Or ano din yung sasabihin ng pamilya mo kung sakaling gumawa ka rin na makipagjowa ka rin sa iba. Alam mo yun, maraming factors dito. Pero more on mabigat dito is yung pamilya eh. Yun yung mahalaga sa iyo eh. Yung mga anak mo, yung pamilya. Kasi kung iniisip mo lang yung sarili mo dito, madali lang, no? Pero kasi ang kinokonsidera mo, kung lalo na kung may mga anak na kayo, no? Siyempre, as much as possible, gusto mo, kaya ka nga may star card dito kasi gusto mo pa rin sana mabuo yung pamilya. Ayaw mo ng broken family. No? Para na lang din sa mga anak mo rin yan. Okay? So, yun. Pwedeng yung challenge nga ninyo eh. Maghihintay ka pa ba dito sa person na to na babalik pa o hindi na? O mag-decide ka na sa sarili mo na isipin mo naman yung sarili mo na may pag-asa ka pang maging masaya rin in a relationship. So, yun eh. So, pwedeng may strong energy ng dito, Aquarius ha. Pwedeng kadil mo dito ay Aquarius. No? So, sa mga singles naman, halimbawa, single kayo, hindi applied sa inyo yung may anak, may pamilya na. So, yan. Iniisip nyo kung mag-hold on pa ba kayo dito sa person na to. Parang ganun, same scenario din. Pinagkaiba lang kasi nung dito, yung iba may anak na may asawa. Pero kung magjowa kayo, yun din pa rin yung dilemma ninyo, yun pa rin challenge sa inyo eh. Parang wala kasing malinaw na ending. Walang closure para dun sa iba sa inyo. Kaya parang hanggang ngayon, naghihintay pa rin kayo, umaasa kayo. No? So, yun yung problem ninyo, yung challenge ninyo. Taurus, Virgo, Capricorn, yung mga singles. Kung maghihintay ka pa ba dito sa person na to, o mag-move forward ka na lang. No? Kasi alam mo rin eh, minsan nararamdaman mo rin sa sarili mo, hindi naman pwedeng forever na maghihintay ka. Or, naghihintay ka ng wala na hindi ka sure. Alam mo yun? No, yun. Ang tanong eh, may mahihintay ka ba o wala? Kasi kung wala, diba? Aba, di sana ginagawa mo ning dapat mong gawin. Kasi kung naghihintay ka ng wala, yun kaso hindi mo alam eh. No? So, parang andun ka pa rin sa punto na gusto mo pa rin umasa, baka sakali ka, pero hindi mo alam kung may inaasahan ka pa ba o wala na talaga, no? Oo. Ito yung nagdudulot ng stress sa iyo, Nine of Swords. No, pwede ngayon, yan yung ino-overthink ng iba sa inyo. Yan lagi yung laman ng isip ninyo, yan yung pinoproblema ninyo, yan yung tumutorture sa inyo. Hindi kayo mapakali, wala kayong peace of mind dahil dyan. Ayan o, 8 of Cups o. So, iniisip mo kung i-give up mo na ba to? Magmumove on ka na ba? Ayan.
Yan talaga yung dilemma ninyo eh. Ito talaga yung challenge ninyo, Taurus, Virgo, Capricorn. No? Hindi nyo mawari kung mag-i-stay ka pa ba dito or aalis ka na dito sa ganitong sitwasyon or connection. I-give up mo na ba? Tatalikuran mo na? Mag-move on ka na ba? Or mag-i-stay ka pa dyan? Maghihintay ka pa rin ba? No? Maliwanag siya. Nagre-relate talaga siya doon sa star card. Itong dalawang cards na yan. Okay. Pwedeng, Queen of Pentacles. So, ikaw to, nire-represent ni Queen of Pentacles since this is an earth sign reading. Taurus, Virgo, Capricorn. Ikaw yan, si Queen of Pentacles. Babae ka man or lalaki. Alam mo, ito yung outcome, Knight of Cups, Queen of Pentacles, and Hierophant. Alam mo, nasi-sense ko is, nafe-feel ko nga, you will come to your senses. No? Siguro marirealize mo, pagtatanto mo sa sarili mo, na dapat magpaka-practical ka na lang, maging wise ka na lang. So, yun yung magiging ending nito. Yung outcome mo is, magde-decide ka eh, kung nagiging realist ito. Kasi you will come to a realization pagdating sa sarili mo, kagaya nung pag-asa mo rito. Nagiging realistic ka pa ba doon sa ginagawa mong paghihintay? Or baka naman kailangan magpaka-prangka ka na lang sa sarili mo, magpaka-practical ka. Kung realistic ba itong ginagawa mong paghihintay dito? Kasi umaasa ka dyan eh. In-examine mo na ba, tinanong mo na ba yung sarili mo na eto ginagawa ko, inubos ko yung energy ko ng paghihintay. Ang tanong, realistic ba yung approach mo na dapat ka bang maghintay? Or baka naman hindi mo nakikita yung whole scenario na dapat ka nang mag-move on, na wala ka na prangkayin mo na lang yung sarili mo na, magbubo na lang ako. Wala rin namang magandang kahinatnan or hindi na rin practical maghintay. Ewan ko pero yun yung nakikita ko. So, the Knight of Cups, kung tama ako dyan, pwede kasing marirealize mo yan eh. Ito yung outcome mo. And dito, sa tingin ko, mas pipiliin mo na mag-move on, kagaya nung ginagawa na Eight of Cups dito. Eight of Cups, mukhang mag-move on na. Dito pa lang sa gitna eh. So, sa tingin ko, itong star card, pwedeng i-give up mo na yung hope mo dyan. No? Yung paghihintay mo. At ang parang pinaka-outcome mo dito is mag-move on ka na lang din. Ayan, no? Sinasabi ni Queen of Pentacles, maging practical ka na lang. No? Kumbaga, itrato mo na lang to na isang malaking lesson sa buhay mo. Yun yung sinasabi ni Hierophant. Kasi sa tingin ko, you will learn your lesson dito eh. Yun yung nafe-feel ko sa Hierophant dito. Kaya siguro na-enlighten ka na, na-realize mo na, and magiging practical ka na lang to move away or to move on. Talikuran na lang at mag-focus ka na lang sa panibago or kung ano yung next para sa iyo. No? Yun na lang yun. So, alam mo, kung kahit relationship to, romantic or may kinalaman sa career, ganun din eh. No, halimbawa, ito yung missed opportunity mo. Ang tanong, maghihintay ka na lang ba na maghihintay? Kung pwede ka namang gumawa ng ibang paraan. Ayan, may iba ka kasing options eh. O, ayan, pwede ka rin mag-explore ng opportunity mo sa iba eh. So, nakikita ko whether career man ito o romantic para sa iyo. Same scenario. Nakikita ko dito sa huli, magpapaka-practical ka na lang din to move on kahit masakit sa'yo, no? Kahit mahirap tanggapin.
Papaka-practical ka na lang. Kumbaga, ituring mo na lang ito na isang malaking leksyon para sa iyo, para ikaw ay mag-grow up, para mag-improve yung sitwasyon mo. Syempre, natuto ka na, you know better sa susunod, diba? Charge to experience na lang, kumbaga, parang ganun. Okay? So, yan. Ito yung mga nakuha kong energies para sa inyo, Taurus, Virgo, Capricorn, dito sa gabay nyo. Para sa araw na to, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.